Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang matindi dito. Baste Duterte, delikado na. Roque kumanta. Testingan na ito. Yan mga kababayan, testingan na daw, sabi po ni Attorney Harry Roque. Yan po ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Kalat na po yung balita na si Mayor Baste ng Davao City, Mayor Baste Duterte, ay kalat na balitang sususpindihin, no? Na tinatalakay ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na posible raw po na imbis suspindihin, no, dahil po diyan sa war on drugs na sinagawa ni Davao City Mayor Baste Duterte. Okay, pero hindi po 'yan yung no, ang trend po kasi lahat po, no, lahat ng may mga kaugnayan dito sa Maisog, allergic po sila. Lahat po ng may kanalaman sa Maisog, Davao del Norte Governor, Cebu City Mayor, no? Panay po may kinalaman dito sa Maisog Rally, no? Yan po, testingan po 'yan eh. Yung walang kurapan, no? Ibig sabihin, patatagan 'to, no? Pipigilan namin yung Maisog sa anumang mangyari. So yan mga kababayan, isa lang pong ibig sabihin yan. Nako, hindi po talaga yung war on drugs ni Mayor Baste, yung kanilang ibinibigay na dahilan mga kababayan, kung di ito pong Maisog Rally. At malamang sa malamang dahil po sa pagiging Duterte ni Baste, no mga kababayan, no? Kasi nga po ito, tingnan nyo, yung nga hindi mga Duterte na sumusuporta lang sa Maisog Rally, pinagsususpindi. Ito pa kaya mga karibyo natin na dugo at laman ni dating Pangulong Duterte, si Baste, mga karibyo natin, Mayor Baste Duterte, siguro ko kumukulo ang kanilang mga dugo, kaya Mayor Baste. Yan wag na po tayong magpapaloko mga kababayan kung sasabihin po nila na yung war on drugs yung magiging dahilan, no, kung bakit nila sususpindihin itong si Mayor Baste. Ang totoo niyan ay hindi naman sinasabi na totoo, kayo na lang po ang mag-decide kung totoo ba o hindi mga kaibigan natin yung insight, no, yung perception dito ni Sir Badong. At maging natin, di ba? Nakikita naman natin na hindi talaga yun yung dahilan. Maaaring ito po yung tunay na dahilan, mga kababayan, na Maisog Rally. Kasi kahit po hindi Duterte, basta sumuporta ka sa Maisog Rally, ay pwede ka na. Suspendin. Ako po. Marami nga pong nagtatanong mga kababayan kung martial law ba ngayon? Ayan, nagtatanong lang po kung martial law daw po ngayon, ano? No? Kaya yung mga suspension, ano po yan, cold warning sa lahat ng magmamaisog. Gawin ninyo ang lahat. Kasi ang problema, nakakadalawang harang na itong mga maisog. Actually, tatlo na eh. Dalawa hindi natuloy, pero yung isa natuloy pa rin sa Dumaguete, no? Pero, yun nga, yung mga hinaharangan, mismong yung People's Park, hindi pinapayagang gamitin, no? Sana magkaroon din po ng marami naman tayong mga abogado. Sana po mapag-isipan din na kasi kung nakikita po nila na ganyan lang ang gagawin sa mga People's Park, 'di ba? Gagawan lang ng mga kunwa-kunwarian o magkakaroon bigla ng mga nauna raw na event, mahirapan. Tapos walang contra-action, kumbaga wala lang, no? Lusot lang yung mga mayor. Matatapang pa eh.
'Di ba? Yung sa Tacloban alam niyo po, yung Romualdez lagi ko pong pinagmamalaki yan. Pag pinag-usapan niyo Yolanda, umiiyak pa, no? Yung pala pag wala sa kapangyarihan tong mga Romualdez, parang mga basansisiw na umiiyak pa eh. Pero pag nasa kapangyarihan pala, yung mga Marcos at Romualdez, putya, blasphemous, ayaw namin ng mga blasphemous, bastos na rally. Bastos pala eh. Bakit nung presidente yan, palamurang presidente? So yan mga kababayan, at naisip ko lang bigla, no? Sa panahon ba ni dating Pangulong Duterte, ganito rin ang nangyayari? Diba? Hindi naman siguro mga kababayan kasi tingnan nyo ha, nandyan pa naman si Castro. Sino pa? Si Zarate. Wala lang dyan, pero hindi nga lang na hindi lang nanalo si Zarate, no? Pero nung panahon ni PRRD, di ba? Malaya po silang nagrarally. Sa kalsada pa nga yun, hindi yun sa Freedom Parks, mga kababayan. O ginalaw ba sila? Sinuspindi ba sila sa pagiging kongresista nila? Hindi naman, di ba? Ibig sabihin, yung mga Duterte, mga kababayan, lumalaban po yan ng patas, no? At sa katunayan, taong bayan po ang nila. Di ba? Kung gusto ito ng taong bayan o hindi. Siguro kung sinabi natin noon, mga karbi natin, no? Na suspindihin na yung si Castro. Ang galing na yan. Sa palagay niyo po ba maniniwala si PRRD sa taong bayan kung ganun nga? Yeah? Hindi po, kasi hindi naman yung nasa batas. Pero ngayon, mga karibyo natin, no? Sumusuporta ka lang or pinapayagan mo lang yung maisog rally sa lugar ninyo, sususpindihin ka na. O kayo na ang humusga, mga kababayan. O kayong mga pro-BBM. Kung alin ba talaga ang mas, alin ba talaga ang mas may malasakit sa taong bayan or wala? Sino ba talaga yung may malasakit, no? Sa mga Pilipino. Diba? Anong panahon ni PRRD, malaya po ang makapag-welga-welga, mag-rally-rally pa dyan si Castro. Hindi naman yan. Pero bakit ngayon? Kakaiba po, Ano ba? Dahil ba tama ang sinasabi? Aray ko po. Tinanggap mo riyan. Di ba? Winelcome mo. Diyan sa inyong ibang klase talaga, no? Siguro, kasi bata pa tayo nung panahon ng Marcos, nadala rin tayo na may katotohanan rin naman yata yun, no? Kaya nagdeklara na martial law dahil para mapigilan yung paglago o paglakas ng mga komunista. Pwede naman din yun. Kaya lang, ngayon alam na natin once pala na nabalik sa kapangyarihan, ayaw nang gagawin na ang lahat, no, para magtuloy-tuloy sa kapangyarihan. Ibang uri talaga pala tong pamilya na to, ibang klase. Okay, ngayon po, kaya dapat po mga kababayan mapigilan ito. sabi nga nung ini-interview nito si Lavinia, ini-interview po ni Harry Roque, nilalatag na no? Yung mga sitwasyon na posible. Yan una, yung war on drugs ni Mayor Baste, tapos may pinadala na COA, may papadala o pinadala. May balitang magkakaroon po ng ng audit ng COA. Nilalatag po yung sitwasyon ayon dito kay Lavinia para ma-suspend, no? Itong si Mayor Baste. Actually, ako tingin ko Tingin ko namili sila ng yung anong reaction kaya, no, ng mga tao. Kasi siyempre nila yung ang dami po nakasalang na atake ngayon sa Duterte. Pero kinakailangan po nila na may testing ground kasi siyempre iwasan din nila yung full blown na counter attack mula sa So yan mga kababayan, talagang iniisa-isa po, no? Gustong tapusin itong mga Duterte, mga karbi natin. Sa Tatay Digong, ayan, may hearing po. Ginagawang hearing yung gentleman's agreement. O kay BP Sara, binabalik na naman po nila yung 125 million na CIF issue nila. Tapos ngayon si Baste, Mayor Baste ng Davao City, mga karbi natin, ay gustong suspindihin.
alam niyo mga karibin natin, naiisip ko lang, no? Bakit nila ginagawa ito? Talaga bang mga Duterte na ang pinakamasamang politiko dito sa Pilipinas? Kasi nakatutok sa kanila eh. Nakatutok po sa mga Duterte ngayon yung lahat ng ginagawa ng administrasyon ito. Mahirap naman sabihin natin administrasyon ni Digong pa rin ito. Hindi na naman po. Diba? Iniisa-isa po. Pero ang tanong, ano ang dating nito sa taong bayan? Ano yung magiging reaksyon ng taong bayan dito? Medyo, eto mga karibin natin medyo halatang halata po sila eh. Hindi pa natatapos yung sa ama, nandito na sa anak, nandito na naman po sa isa. Diba? Parang continuous mga karibin natin, nakaplano po yung kanilang mga ginagawa. Sa mga Duterte. Iiwasan din nila. Kaya titignan po muna nila. Ako, tingin ko ganito ang papel niyang suspension yan kung matutuloy man. No? Titignan nila yung reaction ng mga taga Davao o ng mga Pilipino. No? Kasi kung Davao lang po yung magre-react, kaya nila i-contain. Pero kung magre-react yung buong bansa sa gagawin nila kay Baste, putya, magtatatlong isip sila. Trinay nila lahat ng mga nagmamaisog na mayor. No? Sinuspend nila. Nakalusot sila, nakailan na silang suspension Lahat ng mga dikit. Nakasuhan si Pastor Kibuloy, ngayon si Normy Suari. Actually si Normy Suari kinampanya to si BBM, di ba? Nung tinatanong si Normy Suari noon di ba kaaway niyo yung tatay niya? Ang sagot ni Miss Suari, yung kasalanan ng ama ay hindi po pwedeng ipasa o maging kasalanan ng anak. Parang ganun yung quotation natin. Nabudol rin Tapos ngayon, sa Bohol, no? Sa Bohol naman. So, ang daming suspension, walang ganong reaksyon, nawiwili. No? Kasi testingan Inaano nila yung kaysa magtuloy-tuloy yung maisog na palaki ng palaki. Pigilan nila. At saka hindi lang po simpleng mayor na nag-host itong si Mayor Baste Duterte. Ika nga ni Roque, ika nga ng lahat na nagsasalta, para siyang rockstar doon sa, dalawa po sila ni Tatay Digong actually, na inaabangan ng mga speeches doon. Na dalawa silang walang limit walang limit yung oras pero nakakalibang Yung mag-amang Duterte, si Baste. Kumbaga sila talaga star talaga sila ng maisog rally. Silang mag-ama, no? Kaya hindi to simpleng kumbaga, direktang hamon to, nagpapalakas kayo, maisog kayo, tignan natin. Kung makita nila na malamya lang, walang gano reaksyon, kumbaga, walang dating, pwede na nila, yung sinasalang nila kay Tatay Digong, yung sinasalang nila kay Sara Duterte, pwede na nila talagang gawin lahat yun. Di ba? Kaya testing po to ng paano tayo magre-react, yung mga supporter, no? Testingin po nila to. So yan mga kababayan, tinitistingan nga tayo Pero wag lang po kayong pakakasiguro. Baka yung taong bayan tahimik lang na nakikinig, di ba? Tapos isang araw nagdesisyon ito opinion lang po ito Isang araw nagdesisyon si VP Sara, no? Na gumawa na nga ng aksyon para kayo ay pagsisipain dyan, wala kayong magagawa. Tahimik lang po ang taong bayan pero nakikinig po yan. Marami na pong social media platforms ngayon. Hindi po gaya noon nga kayo lang ang pakikinggan ng taong bayan. Dahil nga po ay, di ba? Mainstream media lang ang ginagamit. Walang choice ang taong bayan kung di ang makinig sa inyo. Pero ngayon, marami na po ang social media. At talagang mas marami pa po ang tumatangkilik, no, sa SOCMED kaysa po sa mainstream media. Di patas na ngayon, di ba? Hindi na lang kayo yung pakikinggan na rin yung taong bayan. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa naging video ito? Dito sa ano ba ito?
pag hindi natin masabi rin natin paninira, masabi rin natin na panggigipit, di ba? Panggigipit sa mga Duterte. Yan. Ano po ang inyong reaksyon? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng i-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.